Nagkataon lang na magkamukha kami ni Alice. Ikinuwento na niyang lahat kay Tita Annabel ang katotohanan and she eagerly and intently listened. Hindi ako makapaniwala. Sabi nito pagkatapos ng ipinagtapat niya, titig na titig pa rin ito sa kanya. I just hope hindi magbago ang tingin niyo sa akin, Tita Annabel. Of course not. You will remain dear to all of us. Pero alam kong magagalit sila sa akin. I'm sure maiintindihan naman nila kung bakit mo ginawa yon, Alice. I mean, Abby. Pero si Gerald, ako na ang bahala sa kanya. For the meantime, habang hindi pa hinihingi ng pagkakataon, let's just keep this as a secret. Lalo na ngayong mahal na mahal ka ng pamilya bilang si Alice. At nakakakita kaming malaking improvement kay Ate Juana. Napayakap siya rito. Hindi maintindihan ni Gerald ang sarili kung bakit nagbabago ang tingin niya kay Alice. Hindi nga niya akalaing kaya pala niyang bigyan ng flowers na ipinangako niya rito. Hindi niya alam kung bakit parang unti-unti na siyang nakukumbinsing isang desentang babae ito at mali siya ng impression dito. Ngunit may reservasyon pa rin siya. Ang Alice na kasama nila ngayon sa Villa Remedios ay simple, domesticated, sweet at caring. She was like an angel na napakadaling napamahal sa kanilang pamilya. Gusto na nga yata niyang makumbinsing totoo mga sinabi nitong minsan lang nitong naging wild dahil lang masama ang loob nito. Nang hapong iyon ay nag-e-enjoy siyang panoorin ito habang kalaro nito si Rina ng table tennis salon. Ngunit isang tawag sa telepono ang pumukaw sa kanya. Iniabot sa kanya ng maid ang satellite phone. Sa NBI galing ang tawag, may bagong development na raw tungkol sa kaso ni Kenneth. Ikaw na ang lumuwas, Gerald, sabi sa kanya ng kanyang daddy. Ilihim mo na natin sa mami mo kung ano man ang malalaman mo, basta tawagan mo na lang ako. Yes, Dad. May nahuli raw sila at positive na kasama ito sa mga dumukot kay Kenneth at willing itong sabihin na lahat na nalalaman nito para maging state witness. It's good news. Let's just hope that he can help us para magkaroon na rin tayo ng peace of mind at makabalik na tayo sa San Francisco. Nautusan lang ho ako mag-drive ng sasakyang ginamit nila sa pagdukot kay Mr. Eusebio. Kumpisal ng suspect na nahuli at iniharap kay Gerald ng mga taga-NBI. Umaho ng puot sa dibdib ni Gerald na makita niya ang lalaki. Gusto niyang durugin ang mukha nito sa kanyang mga kamay, lalo na nang detalyadong ikwento nito ang mga pangyayari na noon lamang niya narinig. Hindi na niya napigil ang galit. Muntik na niyang suntukin ng lalaki kung hindi lamang siya naawat ng isang NBI agent. Hindi naman talaga ako kasama sa grupo nila, sir. Maniwala kayo! Nagmamakaawang sabi nito. Gumawa na kami ng sketch na mga may sala base sa ibinigay niyang descriptions. Sabi sa kanya ng isa sa mga NBI agents. Tinignan niya mga sketch. Wala ba siyang binanggit na mga pangalan? Usisa niya sa NBI agent. Mayroon. At kapag napatunayan naming nagtutugma ang sketch sa mga itsura ng mga taong itinuturo niya, Dan, may malinaw na tayong lead and we can easily solve your brother's case. Alam na natin kung sino ang mga taong dadamputin. Sino ang mga taong tinutukoy niya? Yun lang naman ang gustong malaman ng kanilang pamilya para maparusahan ang mga taong pumatay kay Kenneth. Si Mr. Ben Padilla ho. Nanginginig ang boses na sabi ng lalaki. Ben Padilla? Maang na ulit niya. Padilla? Padilla. Biglang kumislap sa isip niya ang family name na iyon. Sa kanya naalala si Alice. God! Nalulumong na sambit niya. Sino tong Ben Padilla na tinutukoy mo? Tanong niya sa lalaki. Gusto niya matiyak ang kanyang kutob. Sa pagkakaalam ko, tatay ho ng girlfriend ng kapatid yung si Kenneth. Nashock siya. Galit na sambit niya at sinuntok ang pader na pinakamalapit sa kanya. Litong-lito si Gerald habang pabalik siya sa Villa Remedios. Hindi siya makapaniwala na ibinigay na impormasyon ng witness. Noong una ay pinagdududahan niya si Alice dahil hindi ito nagpakita sa kanila at nagmamadaling lumayo ito noong kamamatay pa lamang ni Kenneth. Ngunit nawala na ang pagdududang iyon nang magkaroon siya ng pagkakataong makilala ang tunay na pagkatao nito. Subalit ngayon, nasasangkot ang pangalan ni Alice at ng ama nito sa pagkakakidnap kay Kenneth at hindi niya alam kung paniniwalaan niya iyon. Nagulat si Abby nang may marinig sila ni Tita Annabel nakatok sa pinto ng kwartong kinaroroonan nila. Kasunod ay ang pagbukas niyon at pagsungaw ni Gerald. Can I talk to Alice in private, Tita Annabel? Nagkatinginan sila ni Tita Annabel. Okay, nakangiting sabi ni Tita Annabel at umahon ito mula sa kinauupuan saka lumabas ng kwarto. Medyo kinabahan si Abby dahil sa napakaseryosong ekspresyon ng mukha ni Gerald. Lalo siyang natensyon
na makita ang matalim na tingin nito sa kanya. Hindi ito naupo at parang aligagang nagpalakad-lakad ito sa loob ng kwarto. May sasabihin ka sa akin? Siya na ang bumasag sa nakakatansyon na katahimikan. Nagpalipas pa ito ng ilang saglit bago ito nagsalita. Did you really love Kenneth? Timbagang natanong nito sa kanya. Natigilan siya. Ano ang sasagot niya? Sasagot pa siya bilang Alice o bilang si Abby na nagmamahal dito? What's taking you so long to answer a simple question like that? Parang unti-unting kumukulo ang galit nitong hindi niya maintindihan kung ano ang dahilan. Of course! Ngunit hindi na niya itinuloy ang sasabihin dahil naisip niyang iyon na ang tamang pagkakataon upang ipagtapat dito na hindi siya talaga si Alice. Gerald, I have something to confess. She knew it. It would take her a lot of courage to tell him the truth. So you're going to confess the truth? Wika nito na humakbang palapit sa kanya. Oo, bahagya siyang napaatras. Bahala na, sa loob-loob niya. Paano nga naman siya paniniwalaan nito kung nagpapanggap lang siya? Nagigilty na kasi ako. This is bothering me so much. Napakabuti ng pamilya niyo sa akin even though I don't really deserve this because bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ay nagulat siya nang bigla siyang hawakan nito sa isang braso. Marahas, mahigpit. Halos bumao ng mga daliri nito sa kanyang balat. Gerald, you're hurting me. Napaatras siya. I won't just hurt you. I'm going to hurt you. Alam na ba nito ang totoo? Kaya ganoon na lamang ang galit nito sa kanya? Ngunit bakit parang nag-overreact naman ito? Talaga bang malaking kasalanan na ang ginawa niyang pagpapanggap bilang Alice? Hindi ba nito maintindihang maganda naman ang intensyon niya? Naalala na naman niya siguro ang ginawang panlilin lang ni Gina dito. Kaya ganoon na lamang ang galit nito at inisip na lahat ng babae ay sinungaling. I'm sorry, Gerald. I didn't mean to do that. Ginawa ko lang naman yun dahil marahas na kinabig siya nito. Palapit sa katawan nito. What kind of a girl are you? Mas masahol ka pa pala sa Gina? Paano mo nagawa yun kay Kenneth? He loved you so much. Hindi niya lubos na maunawaan si Gerald. Ang akala niya ay ang tungkol sa pagpapanggap niya ang natuklasan nito. Ngunit mukhang hindi iyon ang ibig nitong sabihin. Gerald, hindi kita maintindihan. Enough, Alice. Dahil malapit ka ng mahubaran ng maskara sa harap ng pamilya ko. I know the truth now. Kayo ng ama mo ang nagpadukot kay Kenneth. She was shocked. What was he talking about? Bigla niyang naalala si Alice. Si Alice ba ang suspect nito sa pagdukot at pagtapos kay Kenneth? Hindi ka makapagsalita. Anitong hindi pa rin binibitiwan ang kanyang braso. Lalo pa siyang kinabig nito. Halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Langhap na langhap niya ang mabangong hininga nito. Kahit hindi siya si Alice, at hindi pa niya nakikilala ito ng personal. Parang hindi niya mapaniwala ang may kinalaman nito sa pagkidnap at pagpatay sa nobyo nito. Hindi ko mapigilan ang sarili kong pagdudahan ka. Bakit bigla kang tumakbo sa States ng patagpo ang patay si Kenneth? Struggling businessman pala ang daddy mo. Nalugi ang restaurant business niya. Nailit ng bangko ang halos lahat ng properties niyo rito sa Pilipinas kaya naisip niyang makipagsapalaran sa States. Yun pala, may mga utang pa siyang gustong takasan kaya siya lumayo. Kinilabutan siya sa narinig. Iyon pala ang dahilan kaya biglang lumayo si Alice. Kung ganoon, hindi ito karapat-dapat sa respeto at kabutihang ipinakita ng mga Eusebio sa kanya na para talaga rito. Gusto mong tumakas kaya ka nagpunta sa States, hindi ba? Galit na tanong ni Gerald sa kanya. Sinamantala mo habang hindi ka pa suspect dahil kayo ng ama mo ang mastermind sa pagpapakidnap at pagpatay kay Kenneth? Malamang, hindi mo talaga siya minahal. Plinano mong paibigin siya para magamit siya sa pagbangon ng ama mo financially. Gerald, please, wala akong alam sa sinasabi mo. Lalong wala akong kasalanan dahil hindi ako si Alice. Diretsang sabi niya habang nakatingin sa mga mata nito. Bahagyang natigilan nito. Kumunot ang noon nito at lalong naningkit ang mga mata. Ano na namang kalokohan ito? Bakit ba ang dami mong kasinungalingan sa buhay mo? Stop fooling me, Alice Padilla. Kung paraan mo ito para takasan ang kasalanan mo, it won't work. Dahil ako mismo magpapakulong sa'yo. You have to believe me, Gerald. Hindi ako si Alice. I'm Abby Samantha Delgado. Yes, ako ang nakasama mo sa isang cottage sa resort sa Davao. I was the one you made love to. Pero hindi ako si Alice dahil magkaibang tao kami. Lalong nanlisik ang mga mata nito. Ngunit bahagyang lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang braso at bahagyang itinulak siya nito kaya lumaki ang distansya sa pagitan niya.
You're a low-kind Alice Padilla. Why? At tuluyan na siyang itinulak nito sa kama. Noon, sumungaw sa pinto si Tita Annabel. Gerald, is there something wrong? Na makita nitong galit si Gerald at pumasok na ito sa loob ng kwarto. Anong nangyayari dito, Gerald? Sam! Sam? Nagtatakang ulit ni Gerald. Gerald, she's not Alice Padilla, sabi ni Tita Annabel. You mean pati ikaw? Tita Annabel? Kunot noong tanong ni Gerald. Pinaniniwalaan mo kasi nangalingan ng babaeng ito? It's the truth, Gerald. She told me the truth just the other day. You shouldn't believe this liar, Tita Annabel. Oportunista siya. Stop it, Gerald. Hindi siya oportunista. Yes, impostor nga. Siguro siyang matatawag. Pero nagpanggap lang siya para matulungan ang mami mo. That's it? You have to believe it because it's the truth, iho. Galit na tumalikod ito at padarag na lumabas ng kwartong iyon. Sa pakiusap ni Tita Annabel kay Gerald ay nagawa nilang ilihim kay Mrs. Eusebio ang mga nangyayari. Tanging si Mrs. Eusebio ang hindi nakakaalam. Si Mr. Eusebio ang kinausap ni Gerald at dito lamang ipinagtapat ang tungkol sa pagkakaturo kay Alice at sa ama nito bilang mastermind sa pagkidnap at pagpatay kay Kenneth. Ipinagtapat na rin ni Gerald sa ama nito na si Abby ay hindi ang tunay na Alice na fiancé ni Kenneth. Kinausap ni Mr. Eusebio si Abby at itinanong sa kaniya kung ano ang totoo. Nangumpisal siya rito, kasabay ng paghingi niya ng tawad. Nang gabi ring iyon, habang tulog na ang lahat, ay nagpasya siyang lisanin na ang rest house ni Gerald. Wala na siyang mukhang ihaharap sa iba pang miyembro ng pamilya dahil sa pagpapanggap niya. Ayaw na niyang makadagdag pa sa gulo. Ngayong suspect si Alice at ang ama nito. Gusto niya makausap si Janice at si Alice mismo upang malaman niya ang totoo. Kung may maitutulong siya, ay gagawin niya. Kahit na masakit ang loob niya sa nakitang galit sa mukha ni Gerald nang malamang halos 2 linggo rin niyang pinaniwala ang mga ito na siya si Alice. Pagbalik niya sa Maynila ay sinikap nila ni Janice na kontakin si Alice. Nakausap na pala ito ni Janice at nasabi na nito na lalaman nito. Wala raw itong kasalanan at kinalaman sa pagkidnap kay Kenneth. Ngunit aminado itong may kinalaman ng ama nito sa nangyari. Iyon daw ang dahilan kaya biglang nagpunta sa States. Pagkukwento sa kanya ni Janice, gusto niya kausapin ang daddy niya para mapaamin kung may kinalaman nga ito. Umaamin naman daw ang daddy niya pero hindi totoong ito ang mastermind. Jesus! Naibulalas niya. Hindi nga raw niya akalaing masasangkot ang daddy niya. Baon daw kasi ito sa utang at gustong makabawi mula sa pagkakabankrupt. Pero fiancé ng kanyang anak ang napahamak. Sabi niya, iyon ang malaking pintas ni Alice sa daddy niya. Kaya marami silang hindi pinagkakasundo ang mag-ama. Money is all that matters to him. Iyon ang dahilan kung bakit buhay pa man ang mami ni Alice ay naghiwalay na ang dalawa. Sa katunayan daw, ang gusto talaga nitong mapangasawa niya ay isang millionaire son katulad ni Kenneth. At ibibigay lamang daw nito ang kapatid niyang isang autistic kung mabibigyan niya ito ng puhunan na hindi bababa sa 50 million pesos. Kawawa naman si Alice. Naiipit pala siya ngayon sa pagmamahal sa sariling ama kay Kenneth. Nailing na sabi niya rito, gusto ko siyang makausap, Janice. Nagkausap naman sila ni Alice via internet. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita nila ang isa't isa kahit na sa pamamagitan ng webcam. Hi Alice! Excited na bati niya rito habang nakalapit sa bibig niya ang microphone. Titig na titig siya sa monitor ng kanyang computer. Hindi ako makapaniwala nang sabihin sa akin ni Janice ang tungkol sa'yo na magkausap kami. Sabi nito, nakakatuwang isipin ang pagiging magkamukha natin. Akala nga ni Janice twins or sisters tayo. Mapagkakamalan nga tayo. Sabi ni Alice, nakakalungkot lang. Nagkakilala tayo sa panahong pareho tayong may problema. Mukhang lalakarin ng mga lawyers na mga Eusebio ang extradition niyo. Hindi na kailangan, Abby. Talagang babalik na kami riyan sa Pilipinas. Nagpunta lang ako dito, hindi para magtago kundi para kausapin ng daddy ko. Kinutuban kasi ako kaya pilit ko siyang pinaamin. Hindi naman ganoon kasamantao ang daddy ko. He was not the mastermind, pero binigyan niya ng idea ang kaibigan niyang dating militar na naawol na mahigpit din ang pangangailangan sa pera para i-kidnap for ransom. Si Kenneth. Ang balak daw nila ay magsishare sila sa makukuhang ransom. Hindi rin siya kasama sa mismong pagdukot. Nagkita lang sila ng kaibigan niya para ibigay ang picture ni Kenneth at kung saan-saan ito dumadaan. Wala rin sa usapan na papatiin si Kenneth. Pera lang talaga ang habol nila. Pero mukhang hindi ganoon ang sinabi ng witness. Gayon ang daddy mo ang idinidiin niya. Sabi niya kay Alice, gusto lang nilang iligtas ang sarili nila.
Hindi na lang sana nila pinatay si Kenneth. Mabubuting tao ang mga Eusebio. Wala naman daw talaga sa planong patayin si Kenneth. Iyon daw ang malapit na or mahigpit na bilin ni Daddy sa mga handlers ni Kenneth. Ani Alice. May kutob na si Gerald, yung brother ni Kenneth, na may kinalaman ka dahil bigla ka nagpunta sa States at hindi ka man lang nagpakita sa mga Eusebio hanggang sa mailibing si Kenneth. Litong-lito kasi ako noon. Gusto kong matiyak din ang kutob ko tungkol sa daddy ko. Kaya ako nagpunta rito sa New Jersey. Nang mangumpisa lang sa akin ng daddy ko, lalo akong naipit. Napakahirap para sa isang anak na isuko ang sariling ama. Pero alam kong kailangan pabigyan ng hustisya ang nangyari kay Kenneth. Nakumbinsi mo na ba ang daddy mo na sumuko? Oo, Abby. Iyon ang inaasikaso ko habang nandito ako. Hindi rin naman siya magkaroon ng peace of mind dahil namatay si Kenneth. Galit na galit din siya sa kaibigan niya at sa mga kasama nito at hindi raw niya akalaing aabot sa ganoon ang lahat. Pwede siyang maging state witness, Alice. Dahil hindi naman siya direktang nag-participate sa pagkidnap. Siya ang least guilty. Iyon ang sinabi ko sa kanya, Abby, at willing daw siyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya para makulong ang mga pumatay kay Kenneth. Iniisip tuloy ni Gerald na may kinalaman ka, Alice. God knows how much I loved Kenneth. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Kahit nga nang sabihin sa akin ni Daddy na samantalahin ko ang pagmamahal sa akin ni Kenneth para makahiram ulit siya ng panibagong puhunan sa business na iniisip niya, ay hindi na ako sumunod. I loved Kenneth. Hindi dahil milyonaryo siya, kundi dahil minahal niya ako. Sayang, hindi kayo nagkatuluyan. Nailing na sabi niya, but I will keep on loving him, Abby. Matatagalan siguro bago ko siya makalimutan. Kaya nga babalik na kami riyan to clear our names and tell them what we know about the crime. Hindi ko lang alam kung kaya pa kaming patawarin ng mga Eusebio. They are warm and loving people, Alice. Sayang at hindi mo nakita kung paano nila ako minahal sa paniniwalang ako ikaw. Ngayon naging close ka na sa kanila, Sam. Tulungan mo akong makahinging tawad sa kanila para sa daddy ko. Please tell them not to hate him. Alang-alang sa pagmamahalan namin ni Kenneth. I will try my best, Alice. Sabi na lamang niya. Kahit ang totoo ay hindi rin niya alam kung tatanggapin pa siya ng mga Eusebio lalo na si Gerald. 3 araw. Pagkatapos ng pag-uusap ni na Abby at Alice, ay umuwi sa Pilipinas ang huli kasama ang ama nitong si Ben. Sumama si Abby kay Johnny sa pagsalubong sa mga ito. At kahit doon lamang sila nakita ni Alice, ay naramdaman kaagad niyang magaan ang loob niya rito. Marahil ay sang-angkan nga lamang ang pinanggalingan nila. Kasama rin ito ang kapatid na si Winnie. Siya ang tumitingin kay Winnie habang nililinis ni Alice ang pangalan nito sa kaso ng pagkidnap at pagpatay kay Kenneth at tinutulungan ng ama nito. All out din ang suporta niya rito. Sising-sisi naman ang ama ni Alice dahil sa pagbibigay nito ng impormasyon sa kaibigan nitong dumukot kay Kenneth. Dapat ay masaya siya dahil natapos na ang pagpapanggap niya at malaki rin ang pag-asang malusutan ni Alice ang kaso dahil wala naman talaga itong kasalanan. Ngunit wala siyang maramdamang kasiyahan. Kahit na naaamoy ang simoy ng Pasko at na-decorate na nila ni Winnie at Janice ang bahay ng mga ito. Nagniningning sa Christmas lights at iba pang decorations ang giant Christmas tree. Maging ang hagdan at mga pinto ay may mga Christmas decors. She felt a certain emptiness. May hinahanap ang kanyang puso. May mga tao rin siyang namimiss, ang mga Eusebio, na mula nang umalis siya ng Villa Remedios, ay wala na siyang narinig na balita sa mga ito. Iisa lamang ang ibig sabihin niyon. Nagbago na ang tingin ng mga ito sa kanya pagkatapos malaman ang pagpapanggap niya. Ang akala pa naman niya ay maiintindihan ng mga ito kung bakit niya ginawa yon. Nasasaktan siya kapag naaalala niya ang mga araw na nakasama niya, ang mga ito. She missed Tita Annabel at ang pagiging kikay nito. Ang mga ngiti ni Rina, ang mga jokes ni Justin, ang sweetness ni Mamu, at ang pagiging ina at ama sa kanya ng mga parents ni Gerald. Para hindi masyadong mamiss sa mga ito ay nagdesisyon siyang pansamantalang umuwi sa Davao. Dadalawin niya ang bahay at ang resort nila, pati na ang mga kaibigan niyang sina Yuli at Monica. Ganoon din ang mga staff ng resort na naging close na rin naman sa kanya. Isinama niya si Winnie sa pag-uwi niya sa Davao. Masayang-masaya ang mga kaibigan niya na bumalik siya sa Davao. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pagyakap sa kanya ng stepfather niya. Madalas kong napapanaginipan ng mami mo. Sabi nito, sinusumbatan ako dahil pinabayaan daw kita. Balak na nga kitang tawagan para dito ka sa Davao magpasko. Naramdaman naman niya ang sinseridad ni Tito Robert, kaya lumambot na rin ang kanyang puso para dito. Saka wag mong isipin ipinagpalit ko na ang mami mo, Sam. Sabi pa nito, mahal na mahal ko ang mami mo, hindi ko siya basta maipagpapalit. Naglilibang lang ako dahil para ako mababaliw sa pangungulila sa kanya. Sa maniwala kasi hindi, wala na akong balak mag-asawa.
Na-touch siya sa narinig na iyon. Totoo ba ang mga naririnig niya? Bakit ba ganoon ang buhay? You win some, you lose some. Hindi rin na akalaing pati ang gap sa pagitan nila ni Diana ay biglang maaayos ng walang kahirap-hirap. Nakipag-break na pala ito kay Glenn dahil masyado raw itong babaero. Para silang tunay na magkapatid nang isumbong nito sa kanya ang mga sama ng loob nito kay Glenn. Sorry sis ha, nagkagalit pa tayo dahil sa demonyong yun? Alam ko, galit ka pa sa akin pero alang-alang sa spirit ng Christmas, sana ay mapatawarin mo na ako. Kahit may kimkim pa rin siyang sama ng loob kay Diana, ay lumambot din ang kanyang puso para dito. She just wished Diana was sincere. Let's not talk about that pig. He's not worth it. Nang yakapin siya nito ay bumigay na rin siya. Siguro nga panahon na para kalimutan na nila ang kanilang mga differences. Makakagano yun para makalimutan niya ang pangungulila niya kay Gerald at sa pamilya Eusebio. Pinalagyan din niya ng Christmas lights ang garden ng mami niya, maging ang malawak na lawn. Ngayon ay abala rin ang mga staff sa pagpapaganda ng resort. Bukod sa mga ilaw na dati nang pumupuno sa paligid ng resort, ay pinadagdagan pa niya iyon ng makukulay na Christmas lights. She didn't mind spending thousands for the decorations alone dahil gusto niyang maramdaman ang masayang Christmas spirit. Bagamat iyon ang unang Pasko niya na wala ang kanyang mommy, gusto pa rin niyang maging masaya at espesyal yon. Hindi siya papatalo sa kalungkutan, subalit mukhang mabibigo siya. Everything she saw only added to her melancholy. The whole city rang with Christmas preparations. The streets were hung with colorful lights and lanterns, mostly of them Capes. Her neighbors' homes overflowed with holiday cheer and decorations. Sa kabila ng pagsisikap niyang maging masaya ang Paskong yon, ay para bang may kulang pa rin. Habang nakaupo si Abby sa bay window at pinagmamasan ng giant Christmas tree, ay tinitingnan din niya ang mga regalong nandoon na nakalaan para sa mga bagong kaibigang sina Alice, Janice at Winnie, sa mag-amang Robert at Diana, sa mga close friends niyang sina Yuli at Monica, sa mga katulong sa bahay, at sa kanyang mga trusted staff sa hotel. Ngunit alam niya may ilang regalo siyang hindi maibibigay sa mga taong dapat pagbigyan. Ang mga regalo niya para sa mga Eusebio, lalo na kay Gerald. Inaasahan na niyang magbabago ang tingin ng mga ito sa kanya. Magagalit ang iba o ang lahat dahil isiping niloko niya ang mga ito. Nagsinungaling siya sa bawat sagot niya sa mga tanong ng mga ito noong nasa Villa Remedio siya. Nanlulumo siya kapag naiisip niya yon. She could only hope that Mrs. Eusebio would finally learn to overcome the pain and the feeling of loss and would eventually live a normal life again. Mahigit 3 linggo na rin niyang hindi nakikita ang mga ito. Umalis siya ng Villa Remedios nang hindi nagpapaalam sa mga ito dahil hindi niya kaya makita magiging reaksyon ng mga ito kapag nalamang isa lamang siyang impostor. Nagpadala na lamang siya ng sulat sa mga ito noong nakaraang linggo ngunit walang sagot. Kahit kay Tita Annabel ay hindi na siya nakatanggap ng tawag, text message o sulat. Siguro nga ay dahil abala ang lahat sa kaso ni Kenneth o baka nagsibalik na ang mga ito sa San Francisco. Ngunit ang higit na ikinalulungkot niya ay ang tuluyan ng pagguho ng kaniyang pag-asang magbago ang mababang pagtingin sa kanya ni Gerald at matutuhan siyang mahalin din ito. Pinukaw ang pag-isip niyang pagtunog ng doorbell. Naalala niyang lahat nga pala ng katulong ay abala sa pagde-decorate sa resort. Nasa resort din ang mag-amang Robert at Diana at abala sa pag-welcome sa dumagsang artista. At mga turista, tanging sila ang kusinera ang nag-iwan sa bahay. Kaya siya na ang nagbukas ng gate. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang si Gerald ang bumuglaw sa kanyang pagbukas niya ng maliit na pinto ng gate. She couldn't speak. All the words she had wanted to say were suddenly locked in her throat. Saglit na nag-usap ang kanilang mga mata. Pakiwari niya ay maraming gustong sabihin ito sa kanya. Kung paanong marami siyang gustong sabihin dito. May I come in? Seryosong tanong nito. Dumbly, she stared at him. Saka siya marahang tumango. Naligaw ka? Tanong niya rito. Mukha ba akong tinangay na lang ng hangin papunta rito? Sa layo nitong Davao? Seryoso pa ring sabi nito. She couldn't read anything in his words or voice. Ngunit saglit na binusog niya ang kanyang paningin sa pagtitig sa kabuuan nito. As she met his gaze, she willed him to know how much she had missed him. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Pilit niyang tinago ang excitement at pananabik niya rito. Kahit na ang totoo ay gusto niyang sugurin ito ng yakap at sabihin ng lahat ng nilalaman ng kanyang puso para dito. Sayang,
Sana ay nagkakilala sila sa tamang sitwasyon at panahon. Wala na siguro siyang ibang pwedeng gawin kundi ang kontentong makita si Gerald sa huling pagkakataon. Dahil alam niyang nagsadya lamang ito roon para manumbat at para iparating ang galit ng pamilya nito sa kanya. Do you think I will travel this far kung hindi importante ang sadya ko sa'yo? Importanteng sadya. I know everything. Ang ginawa ko sa'yo ni Gino, ang pagkamatay ng mommy mo, na pag-aari niyo pala ang resort na ito kung saan tayo nagkakilala. You didn't believe me nang una kong sabihin sa'yo hindi ako katulad ng iniisip mo. Kung alam mo lang na isa sa mga dahilan ko kaya naisip kong magpanggap bilang Alice na mapagkamalan niyo ako ay parang maging malapit lang sa'yo at para magkaroon ako ng chance na maitama ang maling impression mo sa akin. Ganoon ba ka-importante sa'yo ang malinis ang sarili mo sa paningin ko? Oo, sagot niya. Why? Because from the very first sight I saw you, you became a part of my everyday dreaming, my Prince Charming, my lover. Hindi na siya naduwag na aminin yun. Kahit na hindi na sila muling magkikita pagkatapos niyon, at least, nasabi na niya rito ang lahat ng kinikimkim niya sa kanyang puso. I didn't expect that it will only lead me to heartache. Dahil sa halip na paniwalaan mo ako, puro pang insulto pa ang ginawa mo sa akin. You've been rude to me. Dahil bukod sa nagdududo ako sa'yo, for not showing up during Kenneth's wake and funeral, at sa pagmamadali mong umalis ng Pilipinas, isa ang tingin ko sa mga babae. You don't deserve to be trusted, to be respected, and to be loved. Unfair naman yun sa mga aming ibang babae. Hindi katulad ni Gina. For every 100 women, baka iisa lang ang Gina. Kaya dapat lang na magtiwala ka ulit. You just happen to love the wrong woman. Ang galing mong mag-lecture. Parang wala kang kasalanan. Sabi nito, saka humakbang palapit sa kanya. Inaamin ko naman yun eh. Kaya nga umalis na lang ako nang walang paalam. Nahihiya ako sa buong pamilya nyo. They've been good to me, all of them. Napamahal na sila sa akin kahit sandaling panahon ko lang sila nakasama. Ayoko na makita ang galit nila sa akin. I thought I've been the lover in your dreams. Bakit umalis ka na lang na walang paalam? Bakit hindi mo hinintay ang magiging desisyon ko pagkatapos kong malamang hindi ikaw si Alice, Padilla? Alam ko namang magagalit ka sa akin. Lalong bababa ang tingin mo sa akin. At ayoko na makita yon. Bakit mo ako pinangunahan? May nahimigan siyang hinanakit sa tono nito. Didn't you know that when you walk away from Villa Remedios, you took the best part of me with you? And that is my heart. Oh, she was unable to utter more than the one-syllable word. Tinawid nito ang nilalabing espasyo sa pagitan nila, his arm shaking around her, pulling her closer. When we were at Villa Remedios, there were times you had my heart tickling, like it was going to burst out of my chest, and sometimes I wanted to kiss you until I forgot why. Then he claimed her lips. Para siyang inilipad ng maluwalhating pakiramdam. When they broke apart, halos mangiyak-ngiyak siya sa kaligayahan ng magsalita siya. I thought you were mad. I thought I'd never see you again. At isinubsob niya ang kanyang mukha sa matigas sa dibdib nito. Ako nga may kasalanan sa'yo, hindi ba? Sabi nito habang hinahaplos ang buhok niya. Can you ever forgive me for deceiving you? No. Ako ang magtatanong yan sa'yo. Can you ever forgive me? On one condition. Sabi niya habang nakatingala siya sa mukha nito. Which is? Maniniwala ka kay Alice na wala talaga siyang kasalanan at aalisin mo na ang pangalan niya sa mga kakasuhan niyo. I believe she's innocent. Kailangan siya ni Winnie. Okay, gagawin ko yan on one condition. Ikaw naman ngayon ang may kondisyon? Nangingiting tumango ito. Okay, at ano namang kondisyon mo? That you come home with me. And home means Villa Remedios. But what about your family? Anong iisipin nila sa akin? Galit ba sila? What do you think sent me here? They are the ones who have your address, not me. If I go back there without you, hindi raw nila ako tatanggapin. Natawa siya. Saka muling sumeryoso. I can't believe they still want me. You're one of their own, and that didn't change even if they discover the truth. He kissed the tip of her nose. At sabi pa nila, lalo na ni Mami, kailangan gawin itang official member of the family. At mangyayari lang yon kung tatanggapin mo ang marriage proposal ko. Her face lit up with delight. Kailan ba siya huling naging ganoon kaligaya? I love you, Sam. Honest ni Gerald sa may tainga niya. Kailangan
Kailan ko lang na-realize na noong una kitang makita sa resort niyo, na-inlove kaagad ako sa'yo. Iyon pala ang dahilan kung bakit sa daming mga babaeng dumaan sa buhay ko, naging very special sa akin ang gabing yun. Iyon lang ang naiwan sa isip ko, na ganoon ka-vivid. Every detail, from entering the cottage and removing our clothes. Pinutol na niya ang iba pang sasabihin nito sa pamamagitan ng paglalagay niya ng dalawang daliri sa tapat ng bibig nito. Huwag mo nang idetalye. Saway niya rito. Nahihiya pa rin ako kapag naaalala ko yun. You don't have to, honey. It's the most wonderful thing you've done and the sweetest experience I've ever had. That's why I treasured it. It's only now that I've realized that it is the one experience that healed the wound Gina left me. You taught me how to love again. You brought back the soft and love inside of me. You took away the bitterness and made me realize how beautiful it is to be in love again. He met her gaze, murmuring endearments as he kissed her eyelids, then caressed the long column of her neck. You are my heart and my soul. I've been in love with you from the very first day we met and made love. Halos ibulong nito ang mga katagang iyon. Kaya ka pala masungit sa akin noon dahil pinipilit mong i-deny sa sarili mo na hindi ka pwedeng ma-in-love sa isang katulad ko na akala mo'y good for one night stand lang. At dahil ayaw ko na maniwala sa kahit na sinong babae, gusto ko na lang makipaglaro. Pero andyan ka na. Pilit na pumapasok sa puso ko kahit anong iwas ang gawin ko. Wika nito habang dinadampian ng mumunting halik ang tungki ng kanyang ilong. Isa pang ipinagpapaalala ko noon, dahil akala ko ay ikaw si Alice. Baka hindi maintindihan ng pamilya ko kung maiinlove ako sa iniwang fiancé ng kapatid ko. Akala ko talaga galit ka sa akin kaya malimig ka sa akin. Manhid ka ba? Hindi mo ba naramdaman sa mga pag-aalala ko na mahal na kita? Noong munti ka nang malunod ng mag-scuba diving tayo, noong tumaustos ka sa bangin ng abutin mo ang isang wildflower, tumango-tango siya. Oo nga pala. Pero noon yun, noong hindi mo pa alam na hindi ako si Alice, naghalit ka na naman sa akin nang malaman mo ang totoo. Muli siyang kinabig ni Gerald at niyakap ng mahigpit. Why did it take you 3 weeks bago mo ako sinundan? Kung talagang hindi ka galit sa akin at ang pamilya mo, pride. Tugon nito. Sabi ko sa sarili ko, ikaw ang umalis. Dapat ikaw ang bumalik. That's it. Kung mahal mo ko at mahalaga sa iyo ang pamilya ko. Besides, naging busy ako sa kaso ni Kenneth. Nakangiting inihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. I love you. Pulong niya dito. I love you too, Abby. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Abby at Gerald. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless.